So yun, shoutout pala kay kay Sige, Kuya sige po. Inaro. O kay Kuya Inaro, kay Tatay Jax, saka kay Rising Flag TV, no. Lagi siyang nasa akin. Napapanood. Nakikita ko siyang nagko-comment madalas, oo. So so Seryoso, yun, seryoso mag-comment yan ha, oh. Take. Oh, so Seryoso so mag-comment yung yan. topic niyo ba yung impeachment, no? Sige nga, Oh. mauna ka na. Ano ba take mo rito? Hindi kasi Sa mga naririnig mo dyan. hindi kahapon kasi 'di ba merong rally kahapon na sumali kami. So nakisali Mm. lang kami kahapon. Tapos yung Mm. criticism nga dun sa rally, bakit daw wala dong sumigaw na impeach Sara? Ayun yung sinasabi. Mhm. So kasi Okay. yung point kasi doon, hindi naman kami nag-organize ng rally. Nakisali lang kami. Tapos yung nakalagay naman sa agenda ng rally, prayer peace rally. So Okay. parang bawal naman, parang kasi hindi naman kami nag-organize, parang hindi naman maganda na magkakalat kami ng negativity doon na si Okay. Sara bobo. Pero sumasabit. Oo. 'Di ba napansin mo yung si Flag TV, 'di ba? Si Mike Tama. nagsalita. Si Puset, si Puset. Pati ako si Sara bobo. Sumasabit talaga kami, mga vlogger lang talaga yung nagpo-provoke, pero pinipigilan namin kasi naki-attend lang kami. 'Di ba? Mhm. So, so yun. Bali yung stand ko talaga diyan sa impeachment talaga. Dapat naman talagang matuloy yung impeachment talaga na yon. Pero syempre, base naman kasi talaga sa sinabi ng presidente na wag ituloy, sa ngayon kasi parang kasi politika yun eh. Usaping politika kasi yun eh. Mhm. Sa numero pa lang sa Senate parang malabo na. So ito meron tayong history dito. Yung nangyari kay Corona, Okay. yung kay Okay. Pinoy. O, di ba? Ah, Mhm. ito yung usap-usapan nun, ewan ko lang kung mag-agree kayo, no. Nung kay Pinoy nun, ang sinasabi ng mga pro Pinoy nun, kaya impeach si Corona kasi hinaharangan yung ginagawa ni Pinoy. 'Di ba? Yan ang sabi ng kabilang Okay. side. Sabi ng kabilang side naman, Mhm. meron atang ginawa si Corona na gustong yung Hacienda o Luisita. Ano. Yung Okay. yung ibenta na sa Mhm. mga beneficiaries. So nagkaroon ng impeachment. And Okay. then yung nangyari nun, tatlo yung hindi bumoto, 'di ba? Si Joker, Hmm. si Miriam, tsaka si Bongbong. Mm. So ngayon, after ng Okay. mga after 2 years, biglang nagkaroon ng problema sa plunder case kay Napoles. So yung binanggit dito Mhm. ni Jinggoy, na binayaran daw sila ng 50 million para iboto na ipa-impeach si Corona, 'di ba? So Mhm. ngayon, kung usaping politika kasi iyon, gagawin din ng presidente Marcos 'yun. Pupolitikahin niya rin yung mga senador, 'di ba, na nandun. Okay. So risky. Risky, pero Mhm. Mhm. kaya nga sinasabi ko sa vlog sa vlog ko, kung gusto nating ipa-impeach si Sara, yung kinabukasan niyan, nasa kamay nating mga botante, 'di ba? Kasi Mhm. pwede yang ngayon malabo na ngayon yan sa 19 Congress, malabo na yan, 'di ba? Pwede yan Mhm. pwede yan sa 20 Aabutan, no? Oo, o tama. sa Aabutan 20 siya ng bago. sa 20th Congress. So ngayon, tanggalin natin yung mga Oo. pro Duterte doon. Nasa sa ating mga Mhm. tao yung posibleng matuloy yung impeachment na yan. Kung ipapasok natin magpasok na tayo ng dilawan, kung pwede, si Labam, di ba? Mhm. Basta matanggal lang si Sara. Importante matanggal siya. So Okay. ayun yung point. Oo. Take, no, tatawid ko lang dahil tatanungin din natin si Tatay Jackford at si Rising Flag. Mm. Kasi bukod dun sa issue ng whether to file the impeachment or not, yung issue Ah, rin ng accountability. Kasi parang yun yung medyo hindi yata consistent. If we go back to history of Corona, actually, binabalikan ko, ang oo nga eh. naging dahilan pa ron, yung filing of Salin. SALN lang eh. Salin. Doon So, nabutas, di ba? so Napaka ano yan? shallow. O, Oo. kasi yan, jurisprudence na yun. Pwede ng jurisprudence yun, di ba? Yes. Pwede yun. Oo. Mga Duterte hindi nagpasa ng SALN. So, jurisprudence na Yes. yun. So, pasok na Pero, pasok talaga. yun nga. Pero yun nga, no? Comparing that violation sa current issue na isinasampa sa Mababaw, no? sa, Mababaw oo, kay parang Corona. ngayon kasi yung accountability issue is so emphasized, no? Tingin ko hindi na lang to solely political interest. Kasi parang bumabangga nga to sa political interest ng ilan eh. Kasi Babagsak, we are after babagsak, accounting.
the vice president, di ba? Babagsak kasi dito Kuya Inaro, tama naman kasi merong kailangan ng accountability. Pero politikang usapin 'to pagdating sa Senado. Kasi boto ng mga senador 'yan eh. Kaya ayun ang diyan eh. Senador Pero boboto hindi diyan eh. ba magkakaroon ng bagong krisis rather than political numbers? Di ba magkakaroon ng krisis sa imahe ang sino mang boboto ng anti and pro sa impeachment Hindi. procedure? Ito Kasi yung maganda wala diyan. after sa, Oo. di ba? Ito yung maganda diyan kasi. Accountability issue to Ano eh. eh. Pag nanakaw to. Ganito yun eh. Ako medyo nagtaka lang ako no kasi nung kay Corona, hindi masyadong naka-live yung yung impeachment nun, di ba? Ano lang eh, Yeah. bali-balita lang eh. Pero nung kay ERAP, naka-live. Maghapon yun, Okay, naka-live. oo. Di ba? Tama. So ngayon, kung matutuloy yung impeachment ni Sara, dapat naka-live din. Para makuha natin yung sentimento ng tao. Syempre, kunwari, magaling yung prosecutor natin. Tumbok na talaga, magnanakaw si Sara. Tanga-tanga naman ng senador kung ano. Oo. Malinaw na malinaw, no? Magkakabiladan. Oo. Kaya dapat talaga naka-live stream yun. Okay, bro. That being the context, tanungin natin si Tatay Jackford at si Rising Flag. Unahin ko na si Rising Flag. Bro, being that context, yun yung context influence the votes of the senator. Kati 711 is referring to a stage dun sa proseso ng impeachment procedure. Kasi yan? Yung malaking tulong yan. Botohan niya, no? Oo. Malaking tulong So, yan. tapos sabi niya, sa dugtong niya, I remember that then yung kay CJ Corona, only 3 senators really stood up. Joker Arroyo, Miriam, and PBBM who never got swayed with majority votes. Ayun, katulad nun, no? Pero alam mo, tinatanong ko Kero at Rising Flag, yung burden of proof, no? O kaya yung quantum of evidence na kinakailangan for an impeachment procedure. Katulad ng karaniwang kaso sa korte, di ba? Merong may hinahanap na probable cause. Yan pala, wala palang walang explicitly or explicitly na sinasabi. Walang batayan, kundi merong mga factors na pwedeng makaapekto sa desisyon ng tatayong korte sa impeachment, which is the Senate, no? Una, yung strength of evidence, kailangan din para dun sa credibilidad at bigat ng violation. Tapos yung nature of charges, kaya dito pwedeng pag-usapan natin maya-maya, yung betrayal of public trust, yun yata yung pinakamalawak bukod dun sa other high crimes. Kasi may video other yun crimes. Oo. Tapos public opinion, no? Natumbok ni Cathy yung isang factor, which is public opinion. Yung sasabihin ng mga tao at sentimiento ng mga tao dun sa official conduct. Dito magmamatter yung mungkahi ni Takero. Naging public yung hearing. Tapos, syempre, yung political consideration of the number pa rin. Magmamatter pa rin yung numbers kasi yun yung botohan. So, having that in mind, mga kapatid, tatawid ba pa rin ba yung paghahabol natin sa accountability? Kasi ako, ang gigil ako dyan, regardless of the timing and what will it take for the impeachment procedure to roll on, ay yung yung dahilan yung violation mismo, yung pananagutan, yung accountability. Kaya babalik ako si Tatay Jax sinasabi ni Tatay Jax, nandyan yun sa Constitution And the very purpose of having that in the Constitution is for accountability, mga kapatid. Nasan dyan yung accountability? If this will not push through or this will be impeded ng darating na election. Ano tingin nyo dyan, mga kapatid? Paano yung paghahabol natin sa accountability of the Vice President? May di ba? Di ba may kaso naman siya na sa DOJ. Criminal potential criminal case, no? Under pa yata nasampa na ba Takero kasi ang last Sabina pa lang Sabina pa lang diba? Tapos hindi siya uma-attend. So December 11 ata, di ba yung huli? Yung tapos ngayon sabi ng NBI, pag di pa pumunta, may isa pa rin. Last chance na raw. Pagbibigyan pa siya, no? Pero dapat di na sinabing last chance.
Dapat wala na dapat Oo. na gano'n. Hindi na pupunta talaga 'yan. Oo. Sinabi mo na palang may isa pa eh. May isa ka pang chance eh. Hindi pupunta talaga 'yan. Tama Parang si Nick. Actually dito ang hinahanap ano no, kasi may bago ng quantum of proof sa fiscals level no, sa prosecutors level, hindi na probable cause eh. Ano ba yung bago? Certainty of conviction, di ba? Reasonable evidence for certainty of conviction. Hindi ko alam kung yun yung mas definite na term. Kasi ayon yan sa bagong memorandum na nilabas ng DOJ ba? Sagutin ko lang si Cathy. 'Di ba sabi niya yung about nakakatulong po ba yung public opinion sa ganitong impeachment proceedings? Ito. So actually nakakatulong yan kasi yung kay ERAP, kung hindi naka-televise yun, malamang hindi nangyari yung EDSA 2. Kasi saan ba nagsimula yung EDSA 2 niyan? Yung sa yung third envelope ba yon? Yung brown envelope? Tama. Napaka-dramatic nun, di ba? Nung binasa ni Villar, no? Habang nagka-clamor ng ibang sigaw yung the rest of the congressmen and, di ba? Tapos binasa niya yung third envelope. Kaya naroon yata ni Takero yung yung hinarangan. Sealed envelope na in-outnumber ang vote ng mga senator. Oo. Kasi yung kwento nun, yung kwento ata nun, gusto ng prosecutor na buksan yung isang envelope ng document. So ngayon, nagkaroon ng botohan. So yung botohan nun, 21-10. Kaya nga 11. Kasi 21 lang senador nun eh. Hindi ko alam kung ano nangyari sa iba. 21 lang senador nun eh. So ngayon, siyempre, sabi ng mga tao, wala nang impeachment na yan. Kasi yung 11 na yan, ayan na yung ayan na yung resulta ng impeachment eh. Yung 11 na senador na yan eh. Di ba kasi kung wala palang connection sa corruption yung envelope, bakit pipigilang ilabas? Di ba? So ngayon yung 11 na senador na yan, nakita talaga on national TV yon na nagkaroon ng botohan, yung umiyak pa si Drilon. Di ba si Drilon umiyak pa noon eh. Dahil si Loren. Si Loren. Tapos si Tessie Aquino Oreta, yung gaganon pa yun. Yung sumasayaw. Nakita ng taong bayan yun. Nakita ng taong bayan yun, kaya napuntahan sa EDSA. So malaki talaga yan. Malaki yung magiging ambag niyan kapag nagkaroon ng live telecast talaga impeachment. At dapat talaga meron. Pero it can work both ways, di ba? It can work both ways. Kasi, di ba, parati natin iniintindi ngayon, even yung issue ng ICC, if ever mag-serve ng warrant, baka mag-apprise ang mga supporters, it can be the same thing, no? Na maging epekto ng isang publicized hearing. Di ba? Pwedeng mag-pro or against Sara yung i-drive itong galing na prosecutor. Pero na kasi tayo naman kung confident naman talaga tayo na mayroong kasalanan si Sara, maging confident din tayo sa prosecutor na gagawin nila trabaho nila. Pag hindi may palpak talaga. Dalawa lang 'yun, palpak yung prosecutor, yung prosecution team o wala kasalanan si Sara. Dalawa lang 'yun kung ganun yung mangyayari. Oo. Pero napaka-interesting. Sige, Rising Club, anong masasabi mo dyan? Take note nung time na yun, nung tumatakbo yung impeachment ni ERAP, popular din sa ERAP noon. Ang taas pa rin ang popularity niya. Tama. So, although na-impeach siya, tapos medyo may mga nasaktan, pero yun nga talagang clear as a day, may something na, may accountability na hindi na-meet eh. Yung accountability doon, yung pag-o-open ng envelope. Diba? Accountable yung mga senador doon dapat na i-allow yung pag-o-open ng envelope para makita ng tao. Hindi in-allow. In-outnumber nila yung votes. So, pag ngayon, itong mga certain number of senators, sana magkaroon ng parallel na pangyayaring ganun din. Pag yung mga dyan, kumontra na di mali na kitang-kita ng tao na na hindi naaayon talaga sa moral tsaka makaayusan ng pagdedesisyon, baka sakali. At saka Baka namin yung public niyan. Ito yung ito yung naalala ko nito, ito yung naalala ko Rising Flag
Doon sa bumotong 11 na senador, may mga re-electionist pa doon kasi malapit na election nun eh. Oo, diba? Talo Mm. lahat. Talo lahat ng mga bumoto ng ng wag buksan yung envelope. Si Oo. Tito Soto talo. Halo. Talo si si Miriam. Talo si Miriam noon eh. Mm. Alam ko nagre-election noon, talo si Miriam noon. Tapos Ah, nakalimutan ba sa talo, lahat ng bumoto ng talo. Eh, ang problema, mabilis tayong makalimot, nanalo sila sa susunod na election. Naging senador ulit. ang takero ang sinasabi mo ba, sa parehong konteksto, kasi national election tayo next year, di ba? Yun nga yung isang consideration dito sa filing of the impeachment. Maaaring din ito na tuntungan o maging indikasyon ng magiging resulta ng eleksyon Oo. bago at pagkatapos, hindi ba? Oo. Kasi Mas- syempre, bago eleksyon, pwedeng gamitin nila as tuntungan sa kampanya. Oo. Pero pagkatapos ng eleksyon, na may panalo na, maaaring tuntungan din to. Kaya nga yung kaya nga naalala ko rin noon, yung mga Yes. hindi naman senador na first time tatakbong senador, nanalo din. Kasi Mhm. nag-anti-ERAP tulad ni Kiko Pangilinan. Di ba Oo. first time lang Nakiray tumakbo yan. doon. Nanalo Ganyan. doon. Kung sumakay eh. Si Ralph Recto. Sumakay lang din doon sa EDSA, nanalo rin. So may kinalaman. O si Tatay Jackson. Tay, may siguro yung takero ba ayunin natin special si Al. Pare, ano tingin mo? Ano fearless prediction mo? Saka how will the new Congress, composition of Congress will play? Will it be more objective o mas objective ba yung magiging dealing nila? O magpe-play pa rin dito yung politics? Ikaw medyo nakalubog ka rin sa politics ng kasalukuyan eh. Ano Hindi kasi tingin mo dito? ganito yung mukhang pinaka-worst na mangyayari dito. Sa tingin ko lang magpa-final blast yung mga Duterte na yan eh. Ayun. Babanat ang isa yan eh. Kasi ang dami nila kinakaharap ngayon eh. Impeachment ni Sara, mga kaso ni Sara sa DOJ, disbarment, may Criminal ICC, cases. may ICC pa ako. May naniniwala ICC ako pa. sa ICC. Tama. So Tama. ngayon kapag nagsabay-sabay yan, o kahit isa man lang dyan, magpo-full blast yung mga Duterte na yan. Syempre hindi naman papayag na ganyan lang yan eh. Na ganun-ganun lang, papahuli sila ng ganun-ganun lang. So babanat yan. Talagang hindi natin alam kasi marami silang mga supporter eh. So ayun ang kinakatakot ko lang. Mukhang may gulo ito pero kaya yan kasi presidente yung mas maraming resources yan. Pero regarding do sa katayuan ng presidente ngayon, matatapos yung term niya. Kasi yung point ko kasi diyan, yung tatay mo napatalsik ka dati, kapag napatalsik ka pa, tanga-tanga ka na. Pero takero, tama ba yung term yung volatile? Volatile yung sitwasyon. Yung parang konting pindot mo, pwedeng sumabog, no? Pwedeng maging delikado. Depende sa sitwasyon yan, lalong na yung timing. Kapag yung timing, nagsabay-sabay yan. Di ba? Pero ang maganda kasi dito, yung sa mga rally na nangyari dati na naging successful, yung nawawalang ingredient kasi ngayon yung mga dilawan. Ayun ang base ko, kasi EDSA 1 Huwag ka may dilawan. maingay. Hindi. Kaya nga eh. EDSA 1 dilawan eh. EDSA 2 may dilawan din doon. Yun nga lang nabudol sila ni Gloria. Pero ayun ang wala sa mga Duterte ngayon. Hindi nila kayang makuha yung mga dilawan. Kita nyo, di ba? Sinubukan ni Sarang mag-recruit ng dilawan pero wala eh. Hindi eh. Hindi kaya. So ngayon, yung tanong doon sa isa pa, kung magiging accountability ba, yung magiging proseso, sa akin kasi yung sistema kasi ng impeachment natin, political eh. Parang, ito in my own opinion mangyayari dito, naghahanap ng dahilan para ipa-impeach ng accountability, pero ang proseso political. Ayun eh, ganun talaga eh. Kasi ang point dito di ba noong 2023, merong balita na gusto nilang tanggalin si Speaker Martin Romualdez, ipapalit si Gloria. Kaya nga nausin tambaluslos eh. Kung si Gloria naging speaker ngayon, malamang yung impeachment na kay BBM, hindi na kay Sara. Oo. So, political kasi yung impeachment natin eh. Kaya yun ang nakikita ko dito. So yun.